Hello mga kaola, welcome po ulit dito sa aking channel sa Kaola Loka. For today's video ay pag-uusapan ulit natin yung mga nagtatanong kung totoo ba talaga na nagpapabarangay yung mga ola o yung mga online lending apps. Kasi share ko sa inyo kung ano na yung update dito sa isa kong ola na kaya uutangan. 1 month na mula nang hindi ako nagbayad na hindi ako nakapagbayad. Kaya panoorin mo ang video na ito at tapusin mo hanggang dulo para may idea ka. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo namang kalimutang mag-like, subscribe at pindutin na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga susunod ko pang video. So ngayon nga mga ka-idol, 1 month na mula nang hindi ako nagbayad doon sa ola na kinauutangan ko. Ito na yung update mga ka-idol. First week noon, nung mag-due date ako, nagpadala sila ng late ng text. Naglalaman na mayroon daw akong demand letter at ipapatawag daw ako sa barangay. May petsa silang nilagay at may oras. Yun yung unang text nila. Nung second week na ng overdue ko, nag-text naman sila ng kakasuhan daw ako ng estapa o yung small claim. Yun yung pangalawang pinadalang mensahe sa akin. Yung third week na, demand letter naman na abandon of law daw yung kasong isasampa sa akin. Tapos pinasa na daw nila sa investigation team yung account ko at bahala daw yung investigation team na gagawa ng aksyon kung anong gagawin. Ngayon lumipas na, ngayon 1 month na mula nang hindi ako nagbayad at hindi ako nakapagbayad sa due date ko. Yung nahiram ko pala do mga kaola 3,700 kasi yung inutang ko doon ay 5,500 pero yung dumating ay 3,700 na lang kaola. Yun na lang na-receive kong mga pera. Yun lang yung na-receive ko. Sipin mo yun, 5,500 pero yung dumating 3,700. Ang laki na ng interest, ang laki ng tubo at ang laki ng kaltas. So yun na nga mga ka-ola. Ngayon 1 month na, nag-text naman sila ngayon lang nag-text na ito naman bago, abandoned of loan naman yung nakalagay naman dun sa text nila sa akin. Tapos ang sabi dun sa message nila, kukontakin na daw nila lahat ng kamag-anak ko, kapamilya, yung mga reference number ko, yung mga contact list ko. Kukontakin na daw nila ngayon para yun na lang daw yung mag-obliga sa akin na magbayad na ako kasi yun na lang yung guguluhin nila. Kasi di ko naman daw sinasagot yung mga tawag nila at text. Kaya ito yung payo ko sa inyo mga kaola. Wag nyong sasagutin yung mga tawag nila. Kasi pag oras na sinagot mo yung tawag nila, makakatikim ka lang ng mga pagmumura, pananakot, iba't ibang mga pangaharas. Yan, kung maaari wag nyo nang sagutin. Kasi kahit anong gawin nila, yung mga pananakot nilang mga pababarangay ka, haharasin ka, kung ano-ano yung mga ipapadala sa yung mga may demand letter ka daw, may nag-email, may nag-action na daw, nandun na daw sa investigation team yung kaso mo. Wala naman yung katotohanan. Kasi ako, na-experience ko yan kasi 1 month na po ako hindi nakakapagbayad ng due date ko. Hindi naman po sa hindi ko babayaran. Walang-wala po talaga tayo. Wala po tayong pambayad. Wala tayong makuha. Alam man umutang naman ulit tayo. Mababaon na naman tayo niya sa ola. Kaya nga umiiwas na tayo. Kaya, yun sa mga nagbabalak palang mag-SIM card, wag nyo pong gagawin yun. Yung gawin nyo na lang ay deadma. Kasi pag oras na hindi ka nag-change SIM card at naka-receive ka ng mga tawag, mga text, i-screenshot nyo po. I-screenshot nyo po lahat, i-record nyo po lahat ng mga tawag nila. Para may magamit po kayong ebidensya kung sakasakali man.
Ngayon, kung depressed ka na o natatakot ka na, i-deadma nyo na lang. Deadma nyo na lang. Yun lang po yung solusyon dyan. Deadma. Ako nga, 1 month na. Wala naman. Di naman ako natakot. Di ko naman yung pinapansin yung mga tawag nila. Yung mga text nila. Dinededma ko na lang. Kasi titigil at titigil lang naman din yan. Ito mga kaola, may kikwenta ko sa inyong isang apps ko na hindi ko talaga binayaran, as in hindi ko talaga binayaran. 1 week, nag-overdue ako. Nag-text lang sila sa akin ng 2 beses, 2 araw lang. 2 araw nag-text sa akin. Sa isang araw, nagte-text ng mga 5 beses ata maghapon. Tapos yung pangalawa, 2 beses na lang nag-text. Tapos yung sumunod na mga araw, wala na. Hindi na tumawag, hindi na nag-text, hindi na nagpaparamdam. Siguro nagsawa na. O baka na-revoke na rin yung lisensya nila. Kaya yun lang. At kung nagustuhan mo yung video na ito, huwag mo namang kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga susunod kong video tungkol dito sa OLA.